Jinben Book 5, Chapter 50. Pinakawalan nga ng grade 5 na si Calvin Barrientos ang bola mula sa kanyang mga kamay. Sumablay nga lang iyon at ang mga kaibigan niya ay agad na hinabol ang bola na nagdiretso sa maputik na palayan. Kasalukuyan nga siyang nasa bahay ng isa niyang kaklase na nasa tabi ng palayan ng bahay. Makikita nga na may nakapakong plywood sa isang mataas na puno ng mangga at mayroong inikot na tangkay ng timba ang naroon na ginawang ring para sa paglalaro ng basketball. Sabi na nga ba at crush mo si Gail? Sabi ng isa niyang kaibigan at umiling naman si Calvin. Hindi, gusto ko lang talaga mag-aral ng basketball. Natatawang sagot ni Calvin na labas naman sa ilong. Bakit hindi ka nalang magpagawa sa papa mo ng basketball court sa tabi ng bahay ninyo? Oo nga Calvin, tapos doon na lang tayo maglalaro if wala ang papa at mama mo sa inyo. Sabi nga noong isa pa at napatawa si Calvin at nagkaidiya nga siya sa bagay na iyon. Sumapit naman ang sports fest sa elementaryang pinapasukan ni Calvin at sumali siya sa basketball ng kanilang team color. Matangkad siya kaya napasama siya kaso natalo sila kung kaya parang nalungkot si Calvin lalo pat nanonood at nag-cheer sa kanila si Gail. Sorry Gail, natalo kami. Nahihiyang wika ni Calvin na naging kaibigan na nga ang transferee dahil sa pagtatanong niya rito ng tungkol sa basketball. Okay lang iyan Calvin, may susunod pa naman at saka magiging mas magaling ka pa kasi alam kong gusto mo ang basketball. Gustong gusto ko ang basketball, sabi naman ng freshman na si Calvin kay Gail nang tumungtong na sila ng sekundarya. Napangiti nga ang dalaga at natuwa habang pinapanood si Calvin na nagpa-practice sa court na nasa bahay nito. Malayo ang mararating mo Calvin, kaya hindi na ako makapaghintay na mangyari iyon. Ako ang magiging number 1 fan mo. Masayang masaya si Calvin nang marinig iyon mula sa dalaga at nang mag high school ito ay doon na nga rin niya nakilala si Rare na ilang beses na siyang tinalo noong magpumilit siyang sumali sa varsity team. Hindi ka makakasali. Bakit ka ba naglalaro ng basketball? Para magyabang sa amin? Matangkad ka lang pero parang hindi ka naman yata seryosong maglaro. Wika ni Rare na makikitang nakasuot ng jersey ng kanilang school. Nasa likuran nga nito ang kanyang teammates na seryosong tinitingnan si Calvin na hindi napili sa tryout. Ang yabang mo, sa oras na matalo kita sa 1-on-1. Gusto kong pasalihin mo ako sa varsity team. Napatawa naman si Rare. Baka next year ka na lang sumali. Isa pa, gagraduate na ako. Eh ano naman? Maya-maya pa nga isang babaeng naka-uniforme ang dumating sa court ng school. At napaseryoso agad si Calvin nang dumating si Gail. Si Rare naman ay napating sa babaeng freshman. At sa pagkakaalala niya ay palagi itong kasama ni Calvin Barrientos dito sa paaralan. Kinakaon ka na ng girlfriend mo Barrientos. Next year ka na lang sumali sa varsity kapag graduate na ako. Nakangiting wika ni Rare at kumuyom naman ng kamao si Gail. Bigyan mo ng 1 buwan si Calvin at hahamunin ka uli namin at kapag natalo ka niya, gusto kong pasalihin mo siya sa varsity team. Seryosong winika ni Gail kay Rare na seryosong pinagmasdan ng dalaga na kung titingnan ay may itsura at natitiyak niyang marami raw ang nagkakakrush dito. Napabuntong hininga si Rare at tinanggap iyon. Makalipas ang ilang buwan, nagkaharap silang muli at dito ay nagawang talunin ni Calvin si Rare na kinagulat ng mga teammates nito. 1 puntos nga lang ang lamang ni Calvin at nakaramdam ng inis ang team captain ng varsity dahil sa nangyari. Pagod naman si Barrientos na nakahiga sa court at kasalukuyang hinihingal. Nakangiti ito at masayang masaya. Ganoon nga rin si Gail na nagtatalon pa sa tuwa nang manalo si Calvin. Napangiti na nga lang bigla si Rare at nawala ang inis sa pagkatalo nang makita ang ekspresyon sa mukha ni Calvin Barrientos na hindi niya nakita dati noong nag-tryout ito at noong palagi niya itong tinatalo sa pagdayo nito sa court. Kung dati nagpapakitang gilas lang ito sa babaeng kasama nito, ngayon ay nakita niyang nag-enjoy ito sa paglalaro ng basketball at ngayon niya nasabi sa sarili na may papalit na sa kanya sa varsity team ng school. Magmula rin ang araw na iyon ay naging kasama na niya si Calvin sa paglalaro nila ng basketball sa lungsod. Siyempre, hindi rin mawawala ang kasamang si Gail. Natatawa na nga lang siya dahil kahit na obvious na may gusto sa isa't isa ang dalawa ay hindi pa rin magkaaminan. Naging magkasintahan na nga lang ang dalawa nang graduate na ang mga ito ng high school. Si Calvin ay sa Maynila raw magkukulehiyo habang si Gail naman ay mananatili sa Palawan para dito magtapos. Matagal ang naging pinagsamahan ng dalawa at kahit nang makatapos ng kolehiyo, sina Calvin at Gail ay ayos pa rin ang pagsasamahan nila. Kaso,
Natapos ang unang quarter sa score 29-27 at nakakalamang pa nga ang Kalapan sa Puerto Princesa nang gumawa si Mendez ng 6 points sa loob na natitirang 20 segundo. Hindi tuloy naging maganda ang timpla ng mukha ni Coach Salome dahil sa nangyaring iyon, pero babawi na lang daw sila sa sunod na quarter. Napatingin naman si Rer kay Calvin na parang may malalim na iniisip matapos umupo sa bench. Tinanong niya ito kung may problema at umiling lang ito. "Coach, pahinga muna ako," biglang sabi ni Calvin na kinaseryoso ni Rer. Napagod agad ako. Magsasabi na lang ako kapag maglalaro na uli ako. "Rer, ikaw na muna ang bahala," wika ni Calvin at pakikita naman sa tingin ni Rer ang pagtatanong dito kung bakit. Paano raw ito mapapagod agad? Ni hindi naman niya nakitang hinihingal ito ng malalim sa pagtatapos ng unang quarter at kilala rin niya si Calvin sa pagkakaroon ng malakas na stamina sa laro. "Magsi-CR lang muna ako, coach," sabi pa nga ni Calvin pagkatapos tumayo ay kinuha rin ito ang kanyang towel. Napatayo naman agad si Rer at tinawag ito. "Calvin, hindi ka naman siguro tataka sa game. Official game ito at hindi basta-bastang laro lang." Sambit ni Rer at si Coach Salome nga ay napakuyom at tinawag din si Calvin. "Babalik ako, ano ba ang pinag-iisip ninyo?" Natatawang wika naman ni Calvin na nagsimula nang maglakad sa gilid ng court at napacheer pa nga sa kanya ang mga manonood na nakakita sa kanya. Nakita nga rin siya ni Reggie Aguilar at seryoso nitong pinagmasdan si Calvin Barrientos. Alam niyang natalo sila ng mga ito noong nagkaroon ng invitational game. Kaso ngayong Mima Ropa League ay parang hindi niya maramdaman na gagawin ito ang sinabi nito sa kanya ng araw na iyon. "Nagyayabang ka lang ba ng oras na yun, Barrientos? Pakiramdam mo ngayon ay parang naglalaro ka na lang dahil kailangan. Hindi pwedeng ganyan ka sa oras na magkaharap ang ating mga teams dito sa liga. Gusto pa kitang ilang paso sa harapan ng mga taga-Palawan at ipakita sa kanila na si Derek ang pinakamagaling na basketball player dito sa probinsya." Sabi nga sa sarili ni Reggie at napatingin naman sa kanya ang katabi niyang si Derek. Habang naglalakad si Calvin sa hallway na papunta sa CR, ay narinig na nga lang niya ang malakas na hiyawan na nagmumula sa loob. Nagdilim ang paningin niya at may cheer ng isang babae ang bigla niyang narinig sa kanyang isip. Ilang taon na niya itong hindi naririnig at mukhang wala na raw pag-asang marinig pa niya iyon. Kala niya ay magagawa niyang maging maayos uli sila ni Gail. Kaso mukhang ang bagay na iyon ay tila imposible na raw. Kahit gaano para pala katagal ang pinagsamahan nila ay talagang hindi pa rin daw sapat iyon para maging ayos ang lahat. Napatawa na nga lang si Calvin na biglang lumiko ng daan at imbis na sa CR dumiretso ay makikitang sa labasan ng Coliseum siya tumuloy. Ang ilang mga tao nga nakakasalubong niya ay napapatingin na lang sa kanya ng mga oras na iyon. Nagpatuloy ang second quarter at paglipas ng oras ay bigla nilang nabalot ng katahimikan ng loob ng venue dahil nakalamang na ng 10 ang Kalapan ng isang no-look pass ang biglang pinakawalan ni Mendez papunta sa kakampi niyang si Sanchez. Pumasok ang tira nito at naging 50-40 ang score na ikinatawag ng timeout ni Coach Salome na masama na ang timpla ng mukha dahil matatapos na ang second quarter ay hindi pa nga raw bumabalik si Calvin. Naging si Rer nga ay hindi maiwasang makaramdam ng inis ng mga oras na iyon dahil sa inasal ni Calvin sa laro nilang ito. Ginagawa na rin naman daw ito ni Calvin sa nakalipas na Palawan League. Kaso nananalo pa rin naman daw sila pero iba na raw ang sitwasyon nila ngayon dahil hindi na nga taga rito ang makakalaban nila. May dala bang phone niya si Calvin? Tawagan mo nga, bulala si Coach Salome. Nakakasira ng kumpiyansa ng team ang ginagawa ng isang iyan. Isasuggest ko na nga sa ama niyan tanggalin na siya sa team. Maghahanap na lang ako ng magaling na papalit sa kanya. Siya pa naman ang ace player natin pero ganito ang ginagawa ng batang iyan. Napailing na nga lang si Rer nang may tumunog mula sa bag na iniwan ni Calvin. Ibig sabihin ay hindi raw nito masasagot ang kanyang tawag at napailing na nga lang lalo si Coach Salome. Tulungan ninyo si Rer. Maghanap kayo ng magandang pwesto at gumamit kayo ng screens. Kaya rin naman ninyong pumuntos at may tiwala ako sa inyo. Ngayon hindi na tayo dapat umasa kay Barrientos dahil walang mangyayari sa team kung palaging ganito. Ikaw Rer, pabayaan mo na yan si Calvin. Pumarito ka at ito ang gawin ninyong depensa at opensa. Wika na nga lang ni Coach Salome at napatango na nga lang si Rer na lumapit dito. 2 minuto na nga lang ang natitira sa first half at naging mas pabor kay Coach Isay ang pagkawala ni Calvin Barrientos sa kabilang lineup. Nabawasan daw ng scorer ang mga ito at ito nga ang naging dahilan para tuluyan na nilang makuha ang momentum.
sina Martin Suarez, Baron Cimeron, Dre Sanchez, Mover Flores at Marky nga ang ipinasok niya nang matapos ang timeout ng kalaban. Small ball ang lineup niya at mabibilis ang mga ito. Maaasahan din nga ang 5 sa depensa, lalo na si Sanchez na naging maganda ang pagtao kay Marquez kapag nakakatakas ito kay Mendez dahil sa screening. Huwag na ninyong hayaang mapababa sa single digit ang lamang natin. Tapusin ninyo ang first half nang nasa atin ang momentum. Wika ni Coach Isaiah at malakas na oo naman ang sagot ng 5 nang pumasok na sila sa loob ng court. Nang mga oras yang iyon ay makikita naman si Ricky na seryosong napatingin kay Rare na pumasok na rin sa loob ng court. Nawala kasi si Calvin at gusto niyang malaman kung bakit. Ayaw raw niyang ganito ang mangyari sa laban nilang ito. Kahit pa raw sabihin kalaban nila ang Divers, ay hindi raw siya magiging masaya kung mananalo sila nang wala si Barrientos. Hindi ko magagawa iyon kung wala siya. Tumakas ba siya sa game na ito? Tanong na nga lang ni Ricky sa sarili at napatingin siya sa kanyang coach at nagsabi siya rito na iihi lang siya. Huwag naman sana. Sa paglalakad nga ni Ricky sa gilid ng court ay bigla siyang napatakbo. Hindi niya alam kung paano makikita si Calvin Barrientos, pero kung talagang basketball player ito ay alam niyang nandito lang daw ito sa paligid. Natapos naman ang first half sa score na 60-45. Base nga sa nakita ng mga manonood ay mukhang isa na naman daw high scoring game ito para sa Kalapan, at kung hindi raw babalik sa laro si Calvin Barrientos ay natitiyak silang matatalo si Rare. Sa parke naman sa harapan ng Coliseum ay makikita ang nasa ilalim ng isang malaking puno si Calvin at may hawak pa itong malamig na maiinom. Nakatingin lang siya sa kawalan at ang balak niyang umuwi na ay hindi niya naituloy dahil parang may pumipigil sa kanyang kung ano. Nakakatamad ng magbasketball. Nasabi na nga lang niya na makikitang inilapag na sa tabi niya ang kanyang iniinom. Pagkatapos ay kinuha naman niya ang ensaymada na binili niya sa gilid ng parke. Mabuti na lang daw at may 100 buhos siyang isinuksok sa may brief niya sa kanyang paglabas. Nang mabuksan niya ang kanyang kinakain ay napatingin naman siya sa ilang mga batang nasa hindi kalayuan. May dalang bola ang mga ito at nagpapayabangan sa pagdribble. Napailing na nga lang si Calvin nang may maalala at nang iikot niya ang kanyang tingin ay may mga pamilyar na mukha siyang nakita na parang nag-iikot. Teka, mga tropa ko ito nasabi niya. At nabigla siya nang may sumigaw sa tabi niya. Nandito si Bossing Calvin! Bulalas na lalaki at nabigla si Calvin nang magtakbuhan ng kanyang 5 kaibigan papunta sa kanya. Ang mga ito ang kasama na niya magmula noong elementary at bukod kay Rare ay alam din nila ang tungkol dito at kay Gale na hindi na lang nila ini-open. Anong ginagawa ninyo rito? Tanong ni Calvin na kunwari ay kalmado lang. Bumalik ka na Bossing sa loob. Matatalo si na Boss Rare kapag hindi ka bumalik. Wika ng isa na ikinatango naman ni Calvin. Nagpapahinga lang ako, sagot ni Calvin at napakayom na nga lang kanyang mga barkada. At ang isa nga rito ay lakas loob nang nagsalita. Puro ka na lang Gale. Wala na boss iyong tao. Hindi na siya babalik sa iyo. Hindi pa ba ikaw makamove on sa nakalipas sa taon? Matanda ka na Boss Calvin. Hindi ka na bata para umasa ng ganyan. Mga siraulo kayo At sino kayo para pagsalitaan ako ng ganyan? Magsialis nga kayo rito. Huwag kayong mga alam sa kung ano ang iniisip ko. Anong alam ninyo kay Gale? Inis na sabi ni Calvin na tumayo na nga dahil nasira ang mood nito nang marinig ang sinabi ng mga tropa niya. Sino sila? Mga kaibigan mo sila Calvin. Hindi mo maloloko ang sarili mo. Bumalik ka sa loob at maglaro ng basketball. Dahil lang sa babae magkakaganyan ka na. Isipin mo naman ang mga kasamahan mo na nagpapakahirap para maglaro. Ang mga kaibigan mong palagi kang sinusuportahan. Nag-iisip ka ba? Bumalik ka sa loob. Dahil kung hindi ka babalik sa loob ay magbaback out na rin ako sa game na ito. At dito na lang tayo magkwentuhan. Mukhang iyon naman yata ang gusto mo. Napakayumang kamao ni Calvin nang makitang nandito rin si Mendez. Anong ginagawa mo rito Mendez? Wala kang alam. Wala nga, pero yung pinagdaanan mo, napagdaanan ko rin iyan. Kalmadong winika ni Ricky habang nakatingin kay Calvin na parang nakakaramdam na ng hiya sa mga nangyari. Bigla na nga lang ding nagsiupuan ng mga tropa niya at pinagkakain ang binili ng kanilang boss Calvin. Kung ayaw mo nang bumalik sa loob, sasamahan ka na lang namin dito, sabi ng barkada ni Calvin. Napangiti naman si Ricky nang makita ang mga tropa ni Calvin at pagkatapos ay nakiupo rin siyang kasama ang mga ito. Sa pagkakaalam ko,
ay may bagay pa ang natitira sa iyo after mong mabroken. Sabi pa nga ni Ricky na makikitang tila nagbibilang sa daliri. Ang mga kaibigan mong ito, kasama na rito si Kuya Rir at ang teammates mo. At syempre, ang isang bagay na alam kong hindi mo kayang iwanan, ang basketball. Maglaro ka ng basketball. Alam kong babalik ka sa loob ng court kasi kung hindi mo makakalaban ang magiging pinakamagaling na basketballista ng Pinas. At ako iyon. Masayang wika na Ricky na kinaseryoso ng mga barkada ni Calvin at maging si Calvin mismo. Umihip ang hangin at napangiti si Ricky sa pagtahimik ng mga kasama niya dahil sa kanyang mga sinabi. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon.